Lulong kami sa sugal, sa bisyo at sa mga bagay na akala namin ay pwedeng maging bunga ng kasiyahan. Pero mali kami, maling-mali. Dahil pwede palang hindi lang pera ang itaya, minsan ay buhay na rin. Magandang araw po, Sir Gimbal. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ray. Di ko tunay na pangalan. Sender from Luzon at 30 anyos na po ako sa ngayon. Madalas kong mapakinggan sa feed ko ang mga istorya mo. At talagang kinikilabutan ako sa mga istorya na minsan ay nagiging karanasan ko na rin. Kaya na-inspired na ako na ibahagi rin ang aking karanasan na hindi ko makakalimutan kailanman. Ray, may lamay sa kabilang kanto. Doon tayo ngayong gabi. Sigaw sa akin ni tatay habang nag-aasikaso ng aming mga gamit pang sakla. Sa mga di nakakaalam, ito na yung trabaho namin. Simula noong namatay ang nanay ko ay siya na ang nagsilbing source of income namin ng tatay. Bale, magdadalawang dekada na rin po naming trabaho ito at ito na rin yung nakalakihan kong trabaho ng aking mga magulang. Malaki ang kitaan, lalo na at malaki kong tumaya ang mga taong mahilig sa sugal. 3 lang naman kami sa buhay ng kapatid ko kaya naman hindi na kami nahihirapan sa buhay. Sa katunayan ay malaki talaga ang naiuwi naming pera. Dahil kami ang bangka sa sugala. Kaya kahit degree holder ako ay hindi na muna ako naghanap ng trabaho. Saan daw ang lamay, itay? Tanong ko habang inaayos ko ang mga barahang gagamitin namin sa sakla. Sa kabilang baryo nga. Di ka talaga nakikinig. Galit na wika ni tatay na aking kinatawa. Kayo naman, tay. Galit agad kayo. Hayaan mo, makakainom ka rin pag pumaldo tayo dito. Umayos ka dyan, Ray. Kapag talaga tayo pumaldo dito, ay nako, dami na naman talaga nating lalaklakin. Mayabang na sabi ni tatay. Gano'n naman talaga kami lagi, Sir Gimbal. Hindi na rin maiba sa akin na kabiruan ng tatay ko. Dahil siya na ang nagpalaki sa amin ng kapatid ko. At sa tuwing pumapaldo nga kami sa saklay ay diretso inom na kami pagka uwi. Minsan naman pag may trip ay pumupunta pa kami sa mga night bar. Usong-uso noon sa mga barangay. Yung may diskuhan sa gabi. Maraming babae doon kaya naman minsan ay inuumaga kami ng uwi ni tatay. Sa tagal na ring balo ni itay ay hindi na rin kami tumutol sa kung anong gusto niya sa buhay. Lalo na at kakasaya niya naman. Kailan nga tayo pupunta doon, itay? Tanong ko habang patuloy kong inaayos ang mga baraha. Naku, Ray, mamaya ngang gabi. Ano bang ginagawa mo at lutang ka? Galit na namang sabi ni itay. Mainit talaga ang ulo niya minsan. At madalas na laging pasigaw ang dating ng boses. Lalo na pag nayayamot. Inaayos ko itong baraha para swertehin naman tayo. Mahinahon kong sabi habang pinupunasan ko ang lagayan ng baraha. Huwag mong pakapunasan yan at baka mawala ang swerte. Bilin ni tatay. Napailing na lamang ako, Sir Gimbal, ng mga oras na yon. Sa katunayan, Sir Gimbal, ay matapos nga naming manalo sa mga saklaan ay tinatabi namin ang baraha para manatili ang swerte. Yun na daw kasi ang kaniyang kinalakihang pamahiin pagdating sa mga sugal. Hindi ko alam kung totoo ba ito. Basta, iyon na nga ang paniniwala daw ni tatay. Kuya, kailan kayo aalis ni itay? Sasama ba ako? Tanong sa akin ng kapatid kong bunso. College na siya at malapit na rin magtapos. Nako, dito ka na lang sa bahay at nang may mag-intindi man lang dito. Kami na lang ng kuya mo ang aalis. Itay, baka sumunod na naman dito ang multo ng sasaklaan nyo. Sambit naman ni Jen habang hinihimas ang braso. Lagi kasi siyang naiiwan sa bahay sa tuwing may sakla. At minsan nga ay inaabot kami ng 6 na araw dun sa sugalan. Tigil-tigilan mo nga ang kabaklaan mo. Sigaw ni itay kay Jen. Bakla nga po pala ang kapatid kong bunso na kahit papaano ay nagsisilbing babae na rin sa bahay pag wala kami.
At kahit nga mainit ang ulo ni Itay ay hindi naman niya nagawang pagbuhatan ng kamay ang bunso namin. Kahit nga ito ay isang binabae. Magpasama ka na lang muna kina Kikay at Berna. Total lagi naman yun nandito. Sabi ko na agad na kinatuwa naman ni Jen. Hapon na nga nang umalis kami at sinigurado muna namin na ayos na lahat ng aming dadalhin. Medyo may kalayuan yung barangay na pupuntahan namin ni tatay. Ingat po kayo. Paalam ni Jen habang pasakay kami ng inarkila naming tricycle. Lalo ka na. Pabakla-bakla ka pa naman. Pabirong sabi ni Itay na kinasimangot naman ni Jen. At umalis na nga kami Sir Gimbal. Mga bandang 3:00 ng hapon. Sino pong namatay sa kabilang barangay, Tay? Mukhang napakalayo ng abot ng ating pagbabangkaan Tanong ko. Si paring Ernesto. Inatake sa puso yun nung nakaraan. Hindi na umabot sa ospital. Ayun, tigok. Ilang araw na po yung lamay niya? Kakasimula lang ngayon. Tinawagan nga ako para humakot ng mga tao para kumita ang lamay. Mukhang tayo ang kikita niyan, Tay. Tawa ko. Dahil nga pag ganitong unang gabi ay marami yung naglalamay. At syempre, maraming magsusugal. Bihira pa naman sa mga ganitong lamay ang hindi nagsusugal. Yung iba pa nga ay dumadayo pa pag alam na may ganitong pasugalan. Ay syempre, pag may patay tayo ang buhay. Kung papaldo. Sabi ko naman, hindi naman kasi palaging panalo. Kasi minsan, lugi pa kami ni Itay. Umaasa lang talaga kami sa swerte, tulad rin ng ibang nagsusugal. Supla, suswertihin tayo. Huwag kang mag-isip na hindi. Sus ko naman Napailing na lamang si Itay sa aking sinabi. Wari ko ay nainis siya sa akin ng mga oras na iyon dahil sa mga sinabi ko. Napatawa na lang ako dahil ganun talaga kadesperado si tatay na manalo. Ewan ko pero kating-kat na yata siya mambabae. Pagkarating namin ay mag-aalas 5 na ng hapon. Konti pa lang ang mga tao kaya naman naglagay na kami ng aming mga gamit. Paring Erning, kain na muna kayo at mamaya ay di na kayo makakatayo dyan. Lumapit sa amin ang kamag-anak ng namatayan para pakainin kami. Sanay na naman akong kumakain sa mga lamay kaya di na yun bago sa akin. Sige Mare, salamat. Sabay kindat ni tatay dun sa babae. Balo na rin pala yung babaeng kausap niya kaya ganun na lamang si tatay kung magpapansin sa babae. Ika nga ng iba ay may asim pa. Sa bagay, 50 pa lang naman ang tatay ko at medyo bata pang tignan dahil maayos siyang magdala sa sarili. Matapos nga namin kumain ay nagdagsaan na rin ang manunugal. Si tatay muna ang umupo sa pagiging bangka. Tapos ako yung tagakati ng mga manunugal. Ito na mga suki. Gabi-gabing sugal, gabi-gabing suwerte. Saklaan na. Queen of Hearts, taya na. Sigaw ni tatay para makahakot ng manunugal. Maya't maya nga ay nagsipuntahan na ang mga lalaki at babae sa may pwesto namin. Swertehan na naman to. Kanina pa nga nangangati ang palad ko. Baka ito na ang pagkakataon ko. Ngisi ni Mang Efren habang kinikiskis ang mga palad. 20 akin, kanan. Pwe, hina naman ito tumaya. Akin 500. Sa kaliwa ako pre. Lakas ng kutob ko dito Mayabang na pusta ni Mang Efren. Mukhang may kaya naman ang matanda. Teka, upo nga kayo dyan. Ako ang sunod na tataya. 100 lang sa akin, Erning. Nakakatakot yung taya nyo Pero di ako papatalo. 600 sa akin. Sambit ko naman pang alo sa mga manilalaro. Ganito na kasi ang gawain ko para makapang-inganyo na rin. Gitna ako, 30. Parami ng parami ang tumataya hanggang sa matapos na ang tayaan. O sige, laban akong laban. Wala na bang tataya, babalasahin ko na ito. Mabilis na binarahan ni tatay ang mga baraha.
Tahimik naman ang mga taong nakatingin sa kanyang ginagawa. Nagkunwari naman ako na kinakabahan. Kahit di naman ako talo sa sakla. Kahit 1,000 ang taya ko. Maya-maya nga ay dahan-dahan ni tatay kinuha ang isang baraha. Sa iyo gitna, kanya gilid. Pangalawa, pangatlo. Bigkas ni tatay habang hinahanay ang mga baraha sa mesa. Ay sos, talo pa. Dismayadong sabi ni Mang Efren. Kinuyom nito ang palad dahil malaki ang kaniyang talo. Nagkunwari na lang din akong nadismaya. Isa pa, baka swertehin ako, 500. Banat ko para maingganyo ulit ang iba tumaya. Sige, baka ito na ang swerte ko, 1,000 na sa akin. Mayabang nitong taya. Napangisi na lamang si tatay. Di ko alam pero natatalbugan yata siya sa yabang kaya ganon. Marami na rin naman ang tumaya. May 100, may 500, 50 at may 200. Di ko na rin mabilang kung sino ang tumataya. Basta ang alam ko lang, papaldo na naman kami ni tatay sa saklaan noong gabing iyon. May tataya pa ba? Kung wala na tignan na natin. Masayang wika ni tatay na agad ko namang sinundan ng kindat. Nang buksan nga ni tatay ay tumambad sa amin ang Queen of Heart na nasa taya ni Mang Efren. Yun! Sabi na! Bawi! Hagalpak na tawa nito. Nadismaya naman yung ibang tumaya. Pero tuloy pa rin ang sugal. May ilan na ngang umalis pero mas marami pa yung dumating. Magmamadaling araw na nga noong natapos ang sakla. Aba, mukhang ang laki ng panalo nyo ah. Napangiting sabi sa amin ng babaeng balo na kamag-anak ng namatay. Oo nga bukas mas marami ito. Salamat naman at dumayo kayo dito. Lumaki ang abuloy ng pari mo. Sabi sa amin, sabay abot ng kaping barako. Salamat po sa kape. Hayaan nyo po, bukas malay natin, dumugi ng mga tao ang saklaan. Mas maraming abuloy ang parehin ni Papa. Sus naman anak, kailan baga naman tayo humina? Pagmamayabang ni tatay sa kausap. Napailing ako sa yabang na taglay ni tatay tuwing may kausap na babae. Hanggang ngayon talaga. Mahinang hikik nung babae na wari ko ay nagpapapansin rin sa tatay ko. Tatay, kape ka po muna at lalamig na ito. Oo nga nagiinit na rin ako. Sabay kindat sa babae. Lakas talaga ng apog ni tatay pero alam ko naman na hindi siya ganon. Na basta-basta na lang papatol. Lalo na at marami pang anak na maliit yung balong kausap niya. Ilang araw nga rin po kami sa sugalan. Kaya naman talagang kumita kami ni tatay ng malaki. Ray, tara sa bar. Yaya sa akin ni tatay habang naghahapunan kami. Saan tayo tay? Tara nang makainom naman. Diyan lang sa kabilang barangay may bagong bukas na diskohan doon. Sus, pupuntahan nyo lang dun yung balo nyo nung nakaraan. Pang-aasar ko kay tatay. Sino yun kuya? Tanong naman ni Jen. Yung pinag-iinteresan ni tatay dun sa lamay na pinuntahan namin. Kwento ko na ikinaismid naman ni Jen. Huwag kang maniwala dyan sa kuya mo. Kung pipili ako, dun na ako sa medyo bata-bata. Singit ni tatay habang patuloy na kumakain. Ganon dapat, hindi yung pipili kayo tsaka pa. Hanap naman kayo ng papantay sa mudra ko no? Sabay ihirap ni Jen. Matapos nga namin kumain ay nagpunta kami sa disco. Maraming tao doon dahil na rin siguro at kakabukas lamang nito. Dami rin kainuman ni tatay. Kaya naman halos malasing na kami sa dami naming nainom. Marami ring babae kaya tiba-tiba kami sa aming kinita sa sakla. Noong gabing iyon, halos wala nang natira sa aming kinita. Buti na nga lamang at nakapagbigay na kami ng pera kay Jen. Pambili na ang grocery sa bahay.
Dahil kung hindi, malamang mauuwi na naman kami sa pangungutang. Ilang linggo rin nga na natenga ang aming saklaan. Matapos nga ang 1 linggo. Hanggang sa namatay yung kabaryo namin. At doon kami naglagay ng saklaan. Ilang bahay lang ang pagitan sa amin at talagang malakas ring tumaya ang mga tao sa lugar namin na iyon. Ray, sumunod ka na lamang mamaya sa lamay. Mag-intindi ka muna sa bahay at gabi pa daw uuwi ang kapatid mo. Bilin sa akin ni tatay. Pumayag naman ako dahil malapit lang naman ang mumuturin ko. Siguro bandang 6:00 na ng hapon noong nagpunta ako sa lamay. Maraming tao saka mga bisita na taga-ibang lugar. Dun sa bahay ng namatayan. Hinanap ko agad si tatay at nakita ko nga na may kausap na babae. Medyo bata-bata pa nga ito kung titignan. At kita kay tatay na masaya siya ng mga oras na iyon. Tay, andyan pala kayo. Magsisimula na ba tayo? Tanong ko sa tatay kung nabigla yata sa aking pagdating. Anak mo? Pogi rin pala katulad mo. Sabi nung babae na agad namang tumingin sa akin. Oo, syempre mana sa akin. San pa ba? Mayabang na sagot ni tatay. Saglit lang ha. Kakausapin ko lang ang anak ko. Sabay tayo ni tatay at iniwan yung babaeng kausap niya. Tay, sino na naman yun? Tanong ko habang humihitit ng sigarilyo. Siyempre ako pa ba? Matinik kaya ako sa babae. Pabulong na sabi ni tatay habang pasimpleng tumitig dun sa babaeng kausap niya kanina. Talaga naman itong matandang ito. Masyadong babaero. Pang-aasar ko. Siniko naman ako ni tatay ng patago dahil tumingin sa amin yung babae. Huwag kang mag-alala. Kinikilatis ko naman na maigi kung pasado sa inyong magkapatid. Pabirong sabi ni tatay. Ay siya, sige na po at nang makapagsimula na tayo. Mukhang maraming manunugal dito. Masaya kong sabi. Ikaw na muna ang umupo sa pagiging bangka. Sabi naman ni tatay na kinabigla ko. Bakit po? Ay syempre, mambababae muna ang tatay mo. 3-7 ulit tayo? Tanong ko. Yun kasi yung kadalasan kong ginagawa sa sakla pag ako yung bangka. Sige, basta ayusin mo. Huwag mong ipapatalo. Bilin sa akin ni tatay. Ewan ko nga ba pero parang kinabahan ako. Dahil matagal na muli noong huli akong umupo bilang bangka. Walang sisihan pag natalo tay. Sabi ko dahil pakiramdam ko talaga ipapatalo ko ang unang gabi namin sa lamay. Ngayong gabi lang, bukas ako na. Kindat sa akin ni tatay saka tumapik sa aking balikat. Hindi na lamang ako umangal. Saka ako nagpunta sa aming pwesto. Maya-maya nga ay nagsidatingan na yung mga nakikiusyoso sa lamay. Mga kamag-anak, dayo at syempre, di mawawala yung mga manunugan. O taya. 100 ang taya. 3-7 tayo ngayon. Sigaw ko para makainganyo ng mga manlalaro. May ilan niyang nagsidatingan at nagsitaya. 3, 100. Ako din 3. 7 sa akin, 100. Sabi naman ng isa pa. Wala na bang tataya? Bubuksan ko na ang baraha. Muli kong sigaw at lahat naman sila ay matyagang naghintay para sa kanilang swerte. 1, 2, 3. Ang baraha ay 7. Napasigaw naman sa tuwa ang mga nanalo nang makita nila na tugma ang kanilang taya. Medyo nainis nga ako dahil ang lalaki ng taya nila. Gano kakasimula pa lamang ng laro tapos talo na ang bangka. Sabi na 7 yan. At taya pa tayo. Paanyanya nito sa mga kasamahan. Medyo ginanahan naman ako noong natalo naman sila sa pangalawang pagkakataon. Nakabawi naman ako kahit papaano. Kaya hindi na rin masama. Siguro maghahating giba na rin nung natapos ang sakla sa unang gabi sa lamay. Kaunti lang ang kinita ko dahil nga swertihan lamang kung kumita kami ng malaki. O ano, kamusta? Paldo ba?
Tanong sa akin ni tatay na noon ay may dalang kape at tinapay. Ayos naman po. Kumita naman kahit konti. Dismayado kong sabi sabay higop ng kape. Ayos lang yan, may bukas pa naman eh. Kayo na hong magbangka mamayang gabi. Kailangan kumita tayo ng malaki pang bayad ng tuition ni Jen. Paalala ko kay tatay. Dahil siya naman talaga yung magaling ang kamay kung usapang sugal. Sa ilang dekada ba naman na bangka siya alam ko na agad na biyasang-biyasa na siya. Huwag ka mag-alala. Umutang ako ng pera dun sa babaeng kausap ko. May anak pala yun, iisa, tapos may kaya naman sa buhay. Pinikot ko lang ng saglit tapos ayun, bumigay na rin. Pagmamayabang na sabi ni tatay. Lakas nyo talaga tay. Pero ingat kayo, baka naman may kapalit yan. Oo, ako bahala. Mababayaran naman agad natin yun pag kumita tayo ngayong gabi. Pagmamalaking sabi naman sa akin ni tatay. Nagtiwala naman ako sa kanya. Kaya naman pumayag na rin ako na umutang siya. Ang problema, sobrang laki ng pinautang sa kanya ng babae. Nasa 50 milyon. Na noon ay napakalaking pera. Tuwang-tuwa si tatay dahil nauto daw niya yung babae. Medyo nag-aalinlangan nga ako sa Gimbal. Dahil baka mauwi na naman sa hindi inaasahan yung utang namin. Hanggang sa lumipas nga yung lamay ay konti lang yung kinita namin ni tatay. At sapat lang talaga sa pang-tuition ni Jen. Ray, tara kukunin natin yung perang inutang ko sa bayan. Sabi nito habang nag-aayos ng sarili. Tay, bayad naman na tayo sa tuition ni Jen. Huwag mo na kayang tanggapin, total. Sanay naman tayo sa ganitong sistema. Payo ko, pero hindi naman nakinig noon si tatay. Bagkus ay sinabi pa niya na, andyan na yung pera, magiging bato pa. Yaan mo, ating gagawing puhunan na yun sa sakla ulit, malay mo dumoble. Buong loob na sabi ni tatay. Muli Sir Gimbal ay nagtiwala ako kay tatay. Ewan ko pero noon, kinakabahan talaga ako. Alam ko kasi na wala talaga kaming pagkukunan ng malaking pera kung sakaling singilin kami. Hindi naman laging swerte sa sugal at yon ang katotohanan. Kayo bahala, basta ako, nagpayo lang ako tay. Oo naman, yaan mo pag nakatapos si Jen at nagtrabaho ay iiwanan na rin natin ang pagsusugal. Tinapik ako ni tatay at medyo nabuhayan nga ako ng loob nang sabihin niya yun. Malay mo kay bunso tayo swertihin. Magbihis ka na at lalakad na tayo. Dadaan tayo sa beer house pag nakuha natin. Sabi pa nito. Umalis na kami at kinuha nga namin yung pera sa Palawan Pawn Shop. Malayo pala yung tirahan ng babae. Malayong kamag-anak ito nung pinaglamayan namin sa barangay. Tay, sigurado ka ba dito? Tanong ko muli habang binibilang nung cashier yung pera. Siyempre naman. Ano bang usapan ninyo dito? Wala, basta pinautang niya ako. Sabi naman ni tatay. Pero Sir Gimbal, hindi ako kumbinsido sa mga sinabi niya. Sa mga mata ni tatay, alam kong nagsasabi siya ng totoo. Pero dun sa babae, alam ko na may gusto itong kapalit. Wala pa ako sa posisyon para alamin iyon dahil naghihinala lang ako. Sabi kasi ni tatay may anak na daw yung babae at matagal nang hiwalay sa asawa. Ilang minuto nga nagpunta na rin kami sa beer house. Daming tumatakbo sa isip ko pero si tatay, parang ang saya-saya niya. Maraming babae at alak sa harapan niya. Habang ako ay nag-iisip kung paano namin mababayaran yung pera kung sakaling singilin iyon. Inubos ko na lamang ang aking oras sa pag-iisip habang sumisimsim ng alak. Isang linggo na nga ang nakakaraan. Patapos iyong gabi na puno ng kasiyahan ay nagkaroon ulit ng lamay sa kabilang barangay muli. At yung tirang pera na inutang ni tatay ay ginamit namin pang puhunan sa sakla. Si tatay ang umupong bangka. Kaya naman medyo kumita kami ng malaki. Pero di ganun kalaki sa nauna naming sugal.
Sa 5 araw naming pagsusugal ay may pagkakataon na nauubos pati yung puhunan. Pero nababawi naman ulit. Problema lang ay kokonti na rin yung nagsusugal dahil may nagsasakla din sa parehong lamay. Hanggang sa minalas kami sa Gimbal. Ubos lahat. Dala pati puhunan. Doon ko na lamang nakita si tatay na puno ng lungkot. Umuwi na kami dahil wala nang matitira sa aming pera kung tutuloy pa ba namin yung saklaan. Tay, ayos lang yan. Pangaalo ko sa kanya. Pero di siya ngumiti kahit na sabihin ko iyon. Hahanap ulit tayo ng pera. Mababawi natin yung puhunan. Kahit puhunan na lamang. Mahina nitong sabi habang pinapatas ang mga baraha. Tay, may utang pa tayo. Mas maigi yata kung hahanap na lang ako ng trabaho kaysa mangutang ka ulit tapos ipangsusugal na naman. Ganun naman talaga ang buhay. Kung saan tayo swerte, dun tayo. Paglilinaw ni tatay pero hindi ako sumang-ayon. Maling-mali kasi ang gawain niya. Huwag na tay. Hanap na lang tayo ng ibang paraan. Huwag na tayong umasa sa swerte ng sugalan. Sabi ko pero umalis lang si tatay na parang di ako naririnig. Di siya nagsabi kung saan siya pupunta. Di ko rin alam kung anong plano niya. Ilang linggo po yung dumaan at talagang kinakapos na kami. Graduate na noon si Jen pero wala pa rin siyang trabaho. Lalong naghirap kami dahil na rin sa kakaisip kung saan kukutkot ng pera pambayad. Masakit na sa ulo masakit pa sa bulsa. Gabi noon at habang nagpapahangin ako sa labas ay narinig ko si tatay. May kausap sa cellphone. Lumapit ako ng bahagya para marinig ko ng ayos ang usapan nila. Naka-loudspeaker naman kaya malinaw sa akin yung kanilang sinasabi. Oo, babayaran naman kita agad Nalugi lang talaga yung saklaan ko. Babawi naman kami agad sa'yo Hindi naman iyong pera ang gusto ko, Erning. Ikaw. Anong pinagsasasabi mo? Nagtatakang tanong ni tatay. Medyo kumunot naman ang noo ko sa aking narinig. Sumama ka na sa akin. Iwan mo na ang mga anak mo, total. Parehas naman tayong balo. Sabi nito kay tatay. Lalabas na sana ako para makialam. Pero narinig ko si tatay. Hindi naman iyon ang usapan natin, Milda. Sabi mo, papautangin mo ako pero pag nagkaroon ako ng pera, ibabalik ko. Pero bakit may ganyan na? Tanong ni tatay na parang nagtataka din. Oo, pero alam kong hindi mo kayang ibalik ito. Kaya kung gusto mong makabayad, sumama ka na sa akin. Desperadong sabi ng babae. Nakita ko naman na kinuyom ni tatay yung kamao niya. Hindi ako sasama sa iyo, Milda. Mahal ko ang mga anak ko. Babayaran ko na lang yung inutang ko sa iyo. Sabi naman ni tatay na nagpangiti sa akin ng kaunti. Kung ayaw mo talaga at pagdidiinan mong mababayaran mo ko, sige, bibigyan kita ng 2 araw para bayaran mo ang utang mo. Kung hindi, magbabayad ka. Galit na sigaw ng babae sa kabilang linya. Huwag naman ganun, Milda. Alam mo naman na walang-wala ako ngayon. Pagmamakaawa ni tatay. Hindi. Kung hindi ka rin naman papahayag na sumama sa akin, bayaran mo ang utang mo kasama na rin ang interes na ipapatong ko. Wala naman tayong usapang ganyan, Milda. Medyo pasigaw na sabi ni tatay na para bang iniiwasan niyang marinig namin ang kanyang boses. Ang hindi niya alam kanina pa akong nakikinig sa kanilang usapan. Ngayon meron na. Alam mo bang kailangan ko rin ng pera sa anak ko? Pero pinautang kita dahil sabi mo sasama ka sa akin. Sabi noong babae na medyo naiiyak na. Napatanga si tatay saglit noong narinig yun. Pasensya ka na, Milda. Lasing lang yata ako noong sinabi ko yun sa iyo. Paliwanag ni tatay pero di pa rin siya pinaniwalaan ng babae. Napailing ako sa aking kinauupuan. Ayoko ng gulo, Sir Gimbal. Pero parang sinasadya ng babae na
pautangin si tatay kapalit ng pagiging asawa nito. Hindi! Babayaran mo o ikaw ang magbabayad. Makahulog ang sabi ng babae. Noong narinig ko iyon, naisip ko, baka bigla na lang ipakulong si tatay. O hindi kaya, kunin yung bahay namin. Basta ang daming tumatakbo sa isip ko hanggang sa ibaba na nung babae yung tawag. Gusto ko sanang lapitan si tatay. Pero hinayaan ko muna siya ng mga oras na iyon. Hanggang araw-araw ko na lamang si tatay nakikitang tulala. Hindi ko na rin naman makausap dahil lagi siyang umiiwas. Pakaramdam ko tuloy, nagpaplano na siyang iwan kami para sa utang niya. Kahit di naman niya gusto gawin yun. Kuya, anong problema ni tatay? Nag-aalalang tanong sa akin ng kapatid ko. Huwag mo na intindihin yun. Sa ngayon, mas kailangan natin makahanap ng trabaho para mabayaran ang mga utang natin. Sabi ko kay Jen. Huwag kang mag-alala kuya. Nag-apply ako bilang isang call center agent. Aalis ka na ba? Tanong ko dahil talagang kailangan namin ng pera. Naghihintay pa ako ng tawag pero na-interview na ako. Buti naman. Hahanap din ako ng trabaho sa bayan, baka makatagpo ako doon ng swerte. Sabi ko naman habang nakatingin kay tatay na nakatingin pa rin sa malayo. Hanggang sa halos gabi-gabi kong naririnig ang paniningil ng babae. Walang gabi na hindi nagmakaawa si tatay para mapagbigyan. 1 buwan. Bigyan mo ako ng 1 buwan. Pangako magbabayad ako. Patuloy na pagmamakaawa ni tatay sa babae. Wala na akong ibibigay na palugit sa'yo. Puro ka na lamang ganyan. Kung di mo rin naman mababayaran ang utang mo at kung hindi ka rin magiging akin, mas mabuti pang walang makinabang sa'yo. Galit na sigaw ng babae. Halos ilayo na ni tatay yung cellphone sa tenga niya sa lakas ng sigaw ng babae. Kaya nung gabing iyon, pakaramdam ko talaga may masamang mangyayari sa amin. Dala na rin siguro ng mga sinasabi noong babae sa tatay ko. Ilang araw din yung nakaraan, Sir Gimbal. Pero hindi na tumawag muli yung babae. Buong akala ko magiging maayos na rin ang lahat. Hanggang sa dumating yung punto na hindi namin inaasahan. Kuya, si tatay! Kabadong sigaw ni Jin sa akin. Hindi na nga ako nagtanong pa dahil agad akong nagtungo sa bahay namin. Kabadong-kabado akong pumasok sa loob. Hanggang sa makita ko si tatay na nakahandusay sa sahig. Tay! Sigaw ko habang binubuhat ko siya. Kuya! Natatakot na wika ni Jen na manghiyak-ngiyak na. Dali! Tawagin mo yung kapitbahay natin! Agad naman na sumunod si Jen at dali-daling tinawag yung may-ari ng tricycle. Naiwan naman ako mag-isa kaya patuloy kong inuga ang katawan ni tatay para magising siya. Tay, gising naman oh. Paulit-ulit kong sabi hanggang sa marinig ko ang pamilyar na pangalan. Milda! Milda! Ungol nito. Alam kong pangalan nito ng babae pero ang malaking katanungan sa akin, bakit tinatawag ni tatay yung pangalan niyo? Tatay! Uy tatay, gising na! Patuloy ko pa rin siyang ginigising. Baka sakaling malaman ko kung anong dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Oh, anong nangyari dyan? Agad naman na dumating yung kapitbahay namin na agad namang dinala sa ospital si tatay. Pero kahit dinala namin si tatay sa ospital ay wala pa rin itong malay. Yung pikit yung mga mata pero umuungol at sinasabi nito ay puro pangalan ng babae. Negative naman ang result ng tatay nyo. Dala lang siguro ng stress kaya siya nawalan ng malay. Ganun po ba? Kailan po kaya gigising tatay namin? Nag-aalalang tanong ni Jen sa doktor. Base result ay magigising na rin naman siya. Siguro nagre-recover lang ang kanyang utak. Na-trigger ang kanyang utak dahil sa stress.
Based na rin sa mga sinasabi nyo na wala itong tulog ng mga ilang gabi na. Don't worry, he will gonna be okay. Sabi sa amin ng doktor. Akala nga namin na ayos na si tatay dahil negative naman ang result. Pero makalipas ang ilang araw ay nag-iba na si tatay. Jen, tawagin mo nga si Lola Celia. Tawag ko kay Jen. Nagwawala kasi ang tatay ko at madalas na niyang kinakagat ang sarili niya. Nakita ko na halos maputol na yung daliri niya sa tindi ng kanyang pagkakakagat. Tay, ano bang ginagawa mo? Anong nangyayari sa'yo? Pero wala akong narinig sa kanya. Para siyang asong ulol na gustong-gustong mangagat. Pero ang masama, sarili niya yung kinakagat niya. Diyos ko, Ray! Anong nangyayari sa ama niyo? Sindak na tanong ni Lola Celia habang papalapit sa tatay namin. Di ko nga alam, Lola. Nakita ko na lamang na ganyan si tatay. Nahihintakutan ko rin sabi. Alalang-alala ko kay tatay dahil nga sa kakaibang nangyayari sa kanya. Wala ba siyang napuntahang lugar? Baka naman may kumagat sa kanyang aso o pusa o kung anumang insekto. Halos di magkanda o gaga si Lola Celia sa pagtatanong. Pero lahat ng iyon ay di naman nangyari. Kilala ko si tatay at di siya umaalis nang hindi ako kasama. At mas lalong walang kumagat sa kanya kung rabies ang dahilan ng kanyang kakaibang ugali. Kuya, anong gagawin natin? Dadalhin ba natin siya sa ospital? Tumango na lamang ako at noong araw ding iyon ay dinala rin namin si tatay sa ospital. Pero walang masamang resulta. Lahat negative at wala rin siyang posibleng sakit. Iniuwi na namin si tatay pero patuloy pa rin ang kakaiba niyang kinikilos. Nakikita ko na lamang na may dugo sa sahig. At kasabay nun ay nakikita ko siya na tinatapyas ang kanyang sariling balat. Tay, ano bang ginagawa mo? Bakit mo sinusugatan ang sarili mo? Mangiyak-ngiyak kong tanong. Pero tumingin lang sa akin si tatay, sabay ngisi. Umagos ang dugo sa kanyang bunganga at halos madiri ako sa aking nakita. Kinakain niya yung alaga naming pusa. Kikisay-kisay pa itong nakahandusay sa sahig ng kwarto ni Papa. At may malalim na kagat sa liig nito. Diyos ko, ang pusa ko. Itay, anong ginagawa mo? Takot na takot kami ni Jen sa aming nasaksihan. Ibang-iba na talaga si tatay at sobrang dami niyang sugat sa katawan. Jen, itago mo na lahat ng kutsilyo. Maging ang gunting. Baka nasasaniban siya ng demonyo. Sigaw ko dahil ibang-iba na talaga ang paraan ng pagtingin at pagngisi ni tatay. Wala na siya sa sarili. Inagaw ko sa kamay nito ang maliit na kutsilyo. Baka kasi kung ano pa ang gawin nito sa sarili niya. Tay, ano bang ginagawa mo? Huwag ka naman magbiro ng ganito. Di ko na makayanan ng emosyon ko. Dahil di ko talaga maiwasang di mag-alala sa kalagayan ni tatay. Milda! Patuloy nitong ungol. Doon ko lamang napagtanto na baka may kinalaman ang babaeng iyon sa nangyayari sa tatay ko. Pasensya ka na, tay. Kailangan ko itong gawin muna sa'yo. Sabi ko habang tinatalian ng sinturon ang mga kamay ni tatay. Masakit para sa isang anak na gawin yun sa amang naging kasama mo na sa iyong paglaki. Pero kailangan ko iyong gawin para na rin sa kaligtasan niya. Jen, tawagin mo ulit si Lola. Sabihin mong iba na ang kinikilos ni tatay. Dadalhin ba natin siya ulit sa ospital? Wala naman silang makitang sakit kay tatay. Nagagastusan lang tayo sa paulit-ulit nating pagpunta doon, kuya. Hindi. Baka albularyo na ang kailangan ni tatay. Galit kong sabi. Panigurado ako, Sir Gimbal, na iyon ang siyang dahilan ng lahat. Kuya, bukas pa daw dadating yung tricycle, sabi ni Lola eh.
talian daw muna natin kung sakaling kikilos na naman ito ng hindi maganda. Kaya naman di agad nadala si tatay sa albularyo. At noong gabing iyon ay sobrang lakas ng ulan, kidlatan at kulugan. Nasa kwarto ako noon nang biglang nawala ng kuryente. Lumabas muna ako saglit para tignan si tatay sa sala. Laking gulat ko dahil wala siya doon. Naiwan yung sinturon kong tinali, pero wala si tatay. Hinanap ko siya sa buong sala, maging sa kwarto, pero wala ni anino ni tatay sa loob ng bahay. Dahil nga nagkikidlatan pa rin ay naisipan kong silipin ang labas ng bahay. Halos manlaki na ang aking mga mata sa aking nasaksihan. Si tatay! Naroon siya sa labas. Hinuhukay ko ang lupa at nakikita ko lamang siya tuwing tumatama ang liwanag ng kidlat sa kanyang katawan. Diyos ko! Bulong ko habang pinanonooran ko si tatay. At sa isa pang pagtama ng liwanag ay nakita ko na parang may aninong nakatayo sa likodan ng tatay ko. Kinalibutan ako ng malala dahil sa aking nasaksihan. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na iyon. Dahil nga sa kakaibang nilalang na aking nakita. Tumakbo ako papunta sa kwarto ni Jen. Ginising ko siya. Jen, gising Jen, si tatay! Tawag ko. Agad naman bumangon si Jen at sumunod sa akin. Pero may mas lalo pang nagpakilabot sa amin. Yung sahig namin at mga patak ng dugo. Sariwa pa ito at papunta sa labas ng bahay. Sarado naman ang pintuan pero bukas ang bintana. Sigurado ako na dun yung dumaan palabas ng bahay. Binuksan ni Jen yung pinto, pero pinagalitan ko. Tinanaw na lang namin si tatay kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Kuya, di ba natin pupuntahan? Malalim na ang hukay niyang ginagawa, baka sumuot siya doon. Puno ng pag-aalala si Jen. Hindi na siya ang tatay natin. Anong sinasabi mo, kuya? Nagtatakang tanong ni Jen sa akin na takot na takot na. May nakita akong aninong itim sa likod niya. Sigurado akong kinokontrol nito ang ama natin. Matapang kong sabi na hindi pa rin maintindihan ni Jen. Di kita maintindihan, kuya. Ano bang sinasabi mo? Bukas malalaman mo. Dadalhin natin siya sa albularyo. Pero sa ngayon, kailangan nating bantayan muna ang bawat kilos ng tatay natin. Binantayan namin si tatay. At doon ay mas nasaksihan namin ang mas nakakakilabot na pangyayari na hindi namin inaasahan. Kinain niya ang lupa at kinuskus ito sa kanyang buong katawan. Matapos niyang balutin ng lupa, maging ang kanyang ulo at muka ay tumingin ito sa kinaroroonan namin ni Jen. Puro puti na lamang ang aming nakikita sa kanyang mga mata. Sinabayan pa ng lalim nito ng pisngi. Dahil nga ilang araw na rin hindi ito kumakain. Kuya, natatakot ako. Anong gagawin natin? Nakikita ba niya tayo? Bakit walang itim ang kanyang mga mata? Nanginginig na tanong sa akin sabay kapit sa braso ko. Huwag kang pabakla-bakla dyan. Ito yung sinasabi ko sa iyo kanina pa. Hindi na siya ang tatay natin. Madiin kong sabi kay Jen. Maya-maya nga ay ngumisi si tatay mag-isa. Para na siyang bangkay na galing sa hukay, Sir Gimbal. Nakakatakot ang kanyang muka. Hindi na siya yung tatay na kilala ko. Isa na siyang taong mukhang demonyo. Kumapit pa ulit sa akin ng mahigpit si Jen. Hinayaan ko na lamang siya dahil ang totoo, Sir Gimbal, takot na din ako. Hindi ko na nga magawang tumitig ng matagal sa mga mata ni tatay. Dahil parang dinadala rin ako nito sa hukay ng kanyang ginagawa. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Di ko nga alam kung hahayaan ko na lang siya muna o babantayan ng maigi. Kuya, tawagan na natin si Lola. Hindi ko na kayang titigan pa si tatay. Baka sinasapian na yun eh. Bukas na.
Ako na lang ang magbabantay kay tatay. 10 oras na rin naman ang gabi. Sabi ko naman, medyo may kalakasan na rin yung ulan kaya ang hirap manggising ng kapitbahay. Buong gabi ako sa gimbal na nagbantay kay tatay. At kahit nga nagtataasan ang aking balahibo sa batok, sa tuwing nakikita ko ang ngisi ni tatay, alam kong di na yun ngiti ng isang tao. Ngiti na iyon ng isang demonyong nakakuha ng kanyang biktima. Kinabukasan ay dun namin kinuha si tatay sa ginagawa niyang hukay. Basang-basa siya ng ulan at puno ng putik ang kanyang muka, maging ang kanyang buong katawan. Parang pumayat siya bigla ng doble kaysa sa dati niyang pangangatawan. Awang-awa ako sa itsura ni tatay dahil parang tumanda siya ng ilang taon dahil sa bigla ang pagpayat niya. Hungkag na ang kanyang mga mata at malalim na rin ito. Kita na rin ang kanyang buto sa leeg at sa pisngi. Daig pa niya ang isang bangkay na nagkaroon ng laman. Nang madala namin siya sa albularyo, ay para siyang batang nagwawala. Ayaw niyang bumaba sa tricycle at puro ungol lamang ang aming naririnig sa kanya. Tay, tara na. Alam kong nahihirapan ka na. Hirap na rin kami ni Jen. Gabi-gabi kaming nag-aalala sa mga kinikilos mo. Pakiusap ko sa tatay namin. Pero parang hindi niya ako naiintindihan. Patuloy pa rin siya sa pagwawala. Kaya naman, wala na kaming magawa kung hindi ang igapo siya at pagtulungan dalhin mismo sa bahay ng manggagaway. Dito, dalhin niyo dito sa katre. Sigaw ng albularyo habang naghahanda ng mga gagamitin niya. Hiniga namin si tatay at ginapos namin siya sa magkabilang parte ng katre. Halos mangayak-ngayak naman si Jan na tumingin sa tatay namin. Maging ako man ay nalungkot din. Pero ito talaga lamang ang tangi naming magagawa. Pinausukan ng albularyo si tatay na noon ay nangingisay-ngisay na. Napakalakas ng gumawa nito sa ama nyo. Sigaw ng albularyo habang pinapalibutan niya ng sanhing o yung mangkok na may dahon na. Umuusok ang buong katawan ni tatay. Ano po ang gumawa sa kanya nito? Hindi kundi sino? Sabi naman sa akin ng matandang albularyo. Ano po? Pagsusuri ko, kumuha naman yung albularyo ng isang malaking palangganang itim. Saka siya nagsindi ng kandilang puti habang nakahawak naman ang kaliwa nitong kamay sa katawan ni tatay. Matyagang nanonood kami ni Jen sa bawat pagpatak ng kandila sa tubig na nilagyan niya ng tawas na durog. Noong una, wala namang imahe na naroon sa tubig na may tawas. Pero nung itinaas ito ng matandang albularyo, doon ko lang nakita ang pamilyar na imahe. Isang babae. Babae ang gumawa nito sa inyong ama. Sabi ko na nga ba, may masamang balak ang babaeng iyon kay tatay. Kinuyom ko ang aking palad sa galit na aking nararamdaman sa mga oras na iyon. Galit na galit ako dahil hindi man lang niya kami hinintay na makabayad. Saan ko po yan makikita? Madiin kong tanong. Hinay ka lang anak. Ang babaeng may kagagawan nito ay magaling sa usaping mahikang itim. Ang kanyang ginawa ay hindi ko magawang kontrahin. Sabi ng albularyo na aking ikinagulat. Kaya pala ganun na lamang ang aking pakiramdam sa babaeng iyon. Dahil iba pala talaga ito. Ano pong gagawin ko para matulungan ang tatay ko? Kailangan mong humingi ng kapatawaran sa babae. Siya lamang ang pwedeng magpaalis ng kulam na ginawa niya sa ama ninyo. Kung ganun po, hahanapin ko yung babae. Lahat gagawin ko para sa ama namin. Madiin kong sabi. Ikaw, hanggat may oras pa, sige. Pero ito lamang ang aking maipapayo. Mahirap kalaban ang babaeng malakas ang kapit sa dilim. Makahulugang sabi sa akin. Pero di ako nagpadala sa mga sinabi sa akin ng albularyo. Jen, dito ka muna.
ipagtatanong-tanong ko kung taga saan yung hayop na babaeng yun. Mag-iingat ka kuya, huwag kang mag-alala. Ako na bahala kay tatay. Umuwi ako sa amin, Sir Gimbal. Saka ako nagtungo sa dating pinagsasaklaan namin ni tatay. Pinagtanong-tanong ko kung kilala nila si Milda. Pero wala ni isa sa kanila ang umakong kamag-anak ni Leon. Halos mawala na ako ng pag-asa nang may nakapagsabi sa akin na si Milda ay hindi talaga taga roon sa lugar ng mga bisita noong lamay. Dayo lamang daw ito at naghahanap ng kung sino-sinong lalaki. Sumama lang daw ito sa kanila, pero agad din daw itong umalis ilang araw bago ilibing yung patay sa barangay namin. Naisip ko tuloy, Sir Gimbal, na naghahanap lang ito ng mabibiktima niya at napuruhan pa ang tatay ko na walang ibang ginawa kundi alagaan kami ng maayos. Abala pa nga ako noon sa aking pag-iimbestiga sa tunay na katauhan ni Milda noong tumawag sa akin si Jen. Kuya, balik ka na dito, bilis. Pagbalik ko nga sa bahay ng albularyo ay amoy ko ang masangsang na amoy na nanggagaling sa loob ng bahay. Agad-agad akong pumasok at halos masok ako sa kalagayan ni tatay. May umaagos na parang nana sa kanyang balat. May mga sugat din ito na parang ang bibilis tumubo. Halos balutin na siya ng sugat na naglalabas ng matinding amoy. Parang patay na daga na amoy bulok na itlog. Ganon ko siya ikumpara, Sir Gimbal. Nakatakip man sa ilong si Jen na halos hindi na makapagsalita. Nahanap mo ba? Tanong nito sa akin habang pinapausukan si tatay. Umiling na lamang ako dahil sa pagkadismaya. Kuya, paano na si tatay ngayon? Hirap na siya. Alalang-alala si Jen sa kalagayan ni tatay. Di ko nga alam ang gagawin ng mga oras na yon, Sir Gimbal. Kita ko na hirap na ang tatay namin habang walang humpay naman sa paghampas ng kung ano-ano ang albularyo sa katawan ni tatay. Hindi po ba siya masasaktan sa ginagawa mo? Tanong ko dahil kada hampas ng albularyo ay napapasinghap sa sakit si tatay. Huwag kang mag-alala. Yung kulam ang nasasaktan at hindi ang iyong ama. Ito lang ang kaya kong gawin para tigilan niya ang pagpapahirap sa tatay nyo. Sabi naman ng albularyo at patuloy ito sa kanyang ginagawa. Medyo nahihirapan akong makita si tatay ng matagal ng ganon. Hanggang sa makita ko na parang may 3 malalaking bala sa kuko ang gumuguhit sa kanyang binti. Nilalabanan ng babae ang pangontra kong ginagawa. Hirap na rin ang albularyo dahil nga padami ng padami ang mga guhit ng kuko sa katawan ng tatay ko. Kitang-kita na rin namin dyan na parang may kung anong nakasakal sa leeg ng tatay dahil sa bigla ang paghirap nito sa paghinga. Nanginginig na sa takot si Jen at alam kong isang bangungot para sa amin na makita si tatay na ganon ang kalagayan. Walang hiya kang babae ka. Hahanapin kita. Bulong ko habang kuyom-kuyom ko ang aking kamao. Galit, takot at pagkawala ng pag-asa ang aking nararamdaman, Sir Gimbal. Kung sino ka mang gumawa nito, tigilan mo na ang katawan ng lalaking ito. Kung ano man ang ginawa niya, patawarin mo siya. Sigaw ng albularyo habang pinalubutan ulit ng kung ano-anong dahon. Sabay ang pagsaboy ng tubig kay tatay. Pero sa hindi namin inaasahan, biglang kung anong insekto ang pumalibot sa albularyo dahilan para matumba ito at tumama ang ulo sa kahoy. Manong! Jen, tulungan mo si Manong! Pero sa pagtakbo ni Jen ay siya naman ang pinalubutan ng mga bangaw o yung sobrang lalaking langaw. Napasigaw sa takot si Jen, sabay takbo palabas ng bahay. Nagtatatalon siya sa takot habang pinapaalis ang mga bangaw na patuloy siyang pinapalibutan. Manong, gising! Ginising ko si Manong Albularyo pero hindi pa rin ito nagkakamalay. Hanggang sa makita kong nagsilipa na ang mga bangaw papunta sa katawan ng tatay ko.
Mga hayop kayo. Umalis kayo sa katawan ng tatay ko. Alis! Sigaw ko habang hinahampas ko ng dahon ang mga bangaw. Pero hindi sila natinag. Patuloy silang umaatake sa walang kalaban-laban na katawan ng tatay ko. Parang mas lalo pa silang dumadami. Kada makakapatay ako ng isa o dalawa. Napaluhod na lang ako, Sir Gimbal, sa gilid at pinapanood na lamang ang nangyayari. Wala akong magawa. At iyon na yata ang pinakamasakit na nangyari sa akin bilang anak. Halos umitim ang buong kabahayan dahil sa mga langaw at rinig ko pa rin ang sigaw ng kapatid ko. Pero si tatay, di ko na siya nakikitang gumalaw. Ilang minuto ang nakalipas at nagsialisan ang mga bangaw. At ang aking nakita, walang buhay na katawan ni tatay. At ang mas nakakakilabot pa doon, parang hinigop ng mga bangaw ang kanyang kaluluwa. Tumigil ang mundo ko, Sir Gimbal. Hindi ako makapagsalita. Para kung pinagsakluban ng langit at lupa. Ang hirap para sa isang anak na makita mong nasa ganong sitwasyon ang tatay mo. Sobrang sakit, Sir Gimbal. Para kaming lumaban ng gera at nalagasan kami. Pero wala kaming kalaban-laban. Naiisip ko na bakit may mga ganong tao. Sobrang sama. Na dahil lang sa utang at sa sariling kagustuhan ay kaya nilang pumatay ng tao. Sobrang galit na galit ako, Sir Gimbal. Nakanganga si tatay. Nakatirik ang kanyang mga mata. Puro puti na lamang ang kita. At ang kanyang mga kamay ay parang kalansay na sa kapayatan. Butas-butas na rin ang kanyang mga sugat. At nagkaroon na rin ng maliit na uod na kalaunan ay nagiging parang uod ng patay. Di na ako makaiyak, Sir Gimbal, ng mga oras na iyon. Di ko rin mahawakan ang katawan ni Itay dahil nga sa nakakadiring kalagayan niya. Naglaglagan na rin ang mga uod sa katre na may kasama pang kaunting laman galing sa mga sugat sa balat. Napailing ako sa lungkot at galit. Habang di naman makaimik sa pagkagulat si Jen, na noon ay di pa makaalis sa impyerong dinananas niya kanina. Hanggang sa mawala ng malay ang kapatid ko dahil sa nakita niyang itsura ng tatay ko. Siguro ilang minuto pa bago nagising ang albularyo. At kahit siya ay nagulat rin sa nakita. Pasensya na. Di ko siya naprotektahan. Paghingi sa akin ng tawad ng albularyo. Pero di ako nagsalita pabalik. Alam ko na wala siyang ginawang mali. At kung meron mang mali dito, ito yung babaeng gumawa ng lahat ng ito. Inuwi namin si tatay sa bahay nang wala ng buhay. Malungkot pero alam kong nakaalis na siya sa pagdurusang nararanasan niya. At noong gabing iyon, wala na kami sa lamay ng iba dahil si tatay na ang pinaglalamayan. Pero hindi ito tulad ng ibang lamay. Ang ataol ni tatay ay balot na balot dahil sa masangsang na amoy. Konti na rin ang nagpunta dahil sa takot na mahawa sila. Pero yun ay palabas ko lang na may sakit na kakaiba si tatay. Dahil ang totoo ay kinulam siya. Walang sugal, walang saklaan. Tahimik ang buong gabi namin ni Jen dahil sa pangungulila kay tatay. Napagdesisyonan ko rin, Sir Gimbal, na ilibing agad si tatay bago ito tuluyang mabulok sa loob ng kabaong. Mahirap po para sa akin na gawin iyon, pero iyon lamang ang alam kong mabuti. Sinama ko rin ang barahang matagal na niyang kasama. Alam ko na kasama na niya ngayon si nanay, ang babaeng tunay niyang mahal. Ilang gabi nga po matapos ilibing si tatay ay hindi na nga po ako makatulog sa gabi. Buhat kasi noon ay madalas kong marinig yung mga ungol na parang galing sa lupa na nagbibigas ng salitang,
Milda. Para akong nababaliw dahil sa mga boses na iyon. Kaya naman di ko na po inantay na mawala pa ako sa sarili. Umalis kami na dyan sa bahay namin at naghanap ng trabaho. Alam kong puno ng alaala ang bahay namin. Pero ang alaalang iyon ay puro bangungot na lamang sa ngayon. Pinalad naman kami ni Jen sa buhay, Sir Gimbal. Ngayon ay may sarili na kaming negosyo at may bahay na rin dito sa Laguna. Di ko na lang po sasabihin ang pinaka-eksaktong lugar. Pero kahit na maayos ang buhay naming magkapatid, patuloy pa rin po akong umaasa na mahanap ko ang babaeng nagparusa sa aking ama. Kung nasaan man siya ngayon. Naway yung katawan naman niya ang kainin ng impyerno kahit buhay pa siya. Walang kapatawaran ang kanyang ginawa at alam kong pagdudusahan niya lahat ng iyon. Alam kong mali si tatay, pero mas mali siya. Sa ngayon, Sir Gimbal, ay alaala na lang po sa akin yung sakla, yung sugal at yung masasayang samahan namin ni tatay. Gusto ko sana na makasama namin siya ngayong maayos na ang lahat. Wala nang sugal na kailangang tumaya para manalo. Yung hindi na namin kailangang mangutang para magkapuhunan sa bagay na wala kaming kasiguraduhan. Pero lahat ng pangarap niya ay natupad namin ni Jen. Pero wala na siya. Siguro ganun lang talaga ang laro ng buhay. Kailangang tumaya para manalo. Minsan talo. Pero mas maganda kung sa pagsusugal mo, hindi buhay ang nakataya. Hanggang dito na lamang po, Sir Gimbal, at maraming salamat sa inyong pagbabasa. At bago po magtapos ang bidyong ito, nais ko pong pasalamatan kayong lahat sa init ng inyong suporta sa aking channel. Nawa po ay manatili kayong ligtas at dalangin ko po ang magandang kalusugan para sa ating lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa mga bago pa lamang po sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.